Ano po yung mga edad na 88 years old? Siguro tanong niya, makatatanggap ba kung 88? Po ba mag-apply para po dun sa mga hindi nakakaalam? At ano po ang mga requirement? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ano po yung mga edad na 88 years old? Siguro tanong niya, makatatanggap ba kung 88? Naku, hindi pa. Maghihintay tayo ng 2 taon. Pag nag-90 ikaw, pwede. Kasi ang framers of the law was very specific. Hindi siya retroactive, hindi din siya prospective. Okay, si Olan, ang tanong niya, bakit po hindi ninyo inuna yung last year at nilagay nyo po sa waitlisted? Kawawa naman po sila. Pinaasa nyo yung mga matatanda. Nako, Kathy, kung pwede lang nating gamitin sana yung nasa batas na ibinigay na pondo para sa kanila, gagawin po natin. Ilang beses na po tayo nakipag-dialogo, no, sa DBM kung po pwede ito at sa COA. Hindi po. Kasi sa kadahilanan na hindi nga po pwedeng gamitin ang pondo kung saan siya nakasaad para sa taon na yan, para sa mga nakalipas na taon. So, we'll just have to wait at be patient na lang po dahil tayo naman sa komisyon ay hinahanapan natin ng paraan na ito ay makomply natin with DBM requirements upang mabigyan siya ng kaakibat na pondo. Pero sa tingin niyo po ba aabot yan this year, yung mga waitlisted po, para doon sa mga nag-aabang na mga senior citizen natin? Medyo mahirap magsabi ng definitely yes, but ang assurance lang po natin sa kanila ay nilakad na po natin yan. We have submitted actually to DBM the physical targets with the names already na lalo-lalo na yung mga nagsumite sa kanila upang ito ay malaanan po ng necessary na budget. Okay, ito po si 8820. Baka gusto niyo pong tingnan ito, Ma'am Jean. Sabi niya, ang isang municipality dito sa amin, sa Sorsogon, ay hindi pa raw aprobado ang batas para sa expanded centenarian. Wala po ata silang alam. Naku, meron na. May tao tayo doon sa ating regional office. Ipaparating ko yan sa kanila, ipapacheck ko kung totoo ba na hindi sila naabot in terms of the advocacy and information drive. Pero dapat po talaga, dahil batas yan, sa buong Pilipinas po talaga yan ipatutupad. Totoo yan, Kathy. Wala pong exemption yan kasi we will be violative of the law as mandated by law na lahat sa buong Pilipinas, pagpasok ikaw doon sa 80, 85, 90 at 95, nung ito ay naging batas, ay karapat-dapat na iyong benepisyo ito, subalit kailangan ka lang mag-apply. Okay, si Semyon sa ating Facebook Live. Yun pong September 3 ang birthday. 90 years old siya. Kailan kaya ang release? Hindi niya sinabi kung 90 September 3 last year o September 3 this year. Naku, pagkat last year, waitlisted siya kasi pasok yun. Pero kung this year, pwede na siyang mag-apply, hintayin natin na ikaw ay eksaktong maging 90 sa araw na yon bago mo matatanggap. Okay, si 2947. Pwede po bang mag-apply kahit may pensyon? Ito maganda to kasi akala nila parang social pension po ito na para sa pinakamahihirap lang. Ay, napakaganda ng batas na ito kasi at sa iyong mga tagapagsubaybay. Wala po itong requirement na dapat ikaw ay mahirap, ikaw ay walang economic support sa family, ikaw ay may sakit or frail, o kaya wala ikang pensyon bago ikaw maka-apply sa benefit na ito. Ang sabi ng batas, lahat, basta ikaw ay Pilipino, whether naninirahan sa Pilipinas o sa labas ng bansa, and you remain to be a Filipino, ngunit pasok ikaw sa milestone ages na yan, nung ito ay naging batas, ikaw ay qualified to apply and to claim the benefit.
Okay, si Simeon sa ating Facebook Live, ang sabi, gumastos na po kami sa notarial fee nang nag-ayos kami sa father ko. September 3, 1935 po ang birthday niya, 90 years old siya this year. Ayan, pasok na pasok po yan, di ba, Doc? Tama, and hindi po namin kailangan ng notarized na application form. Pwede na po kahit sino, pero dahil kayo po ay nakapanotaryo na at gumastos na, then it might as well be submitted already. Okay, si 2320, 80 years old daw noong October 2024. Kasali daw po ba siya? Okay, paulit po natin para malinaw po sa lahat. Meron po tayong magic date, Dr. Jean. Yes, pasok po kayo sa lahat po na nag-80, 85, 90 at 95 simula March 17, 2024 hanggang December 31, 2024. Pasok po kayo dyan sa batas na yan. Subalit, sa kadahilanan na ang pondo na inilabas ng DBM ay para doon sa mga beneficiaries na nag-birthday or mag-birthday from January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, waitlisted po muna ang 2024 kasi hihintayin natin na mabigyan ng pondo mula DBM. Ayan, malinaw po yan sa ating mga senior. Baka kailangan siguro yung mga anak nila, paalalahanan sila. Baka medyo nalilito ang ating mga senior sa mga date. Ayan. Okay, si 1674, tinatanong niya kung kasali daw siya. Siya daw nag-18 nitong February. Opo, kasali po kayo. Ang tanong din niya, saan daw po ba kukunin? Ayan, Ma'am Jean, paano nga po ba mag-apply para po dun sa mga hindi nakakaalam? At ano po ang mga requirement? Okay, salamat Cathy. Ulitin natin. Ang application form ay libre. Kasi may mga nakakarating sa amin na binibenta daw yan. Libre po ang application form. Pwede po ma-download sa ating website www.ncsc.gov.ph o kaya naman pumunta kayo sa inyong pinakamalapit na OSCA or Social Welfare Development Offices sa LGU ninyo. Meron po silang forma doon. Fill upan niyo po yan at pagkatapos i-comply yung mga basic requirements. ID. Ano yung ID na kailangan? Primary. Kung ito ay birth certificate. Kung wala namang birth certificate, pwede na ang PhilSys ID kasi that's the universal ID natin. Kung wala din ito, dalawa sa mga sumusunod. Ang OSCA ID, partneran ng ibang government ID. Pwede driver's license, PRC, pwede rin marriage contract, pwede din passaporte. O kaya naman, ito ay ang mga certificates galing sa National Commission for Indigenous Peoples or sa National Muslim Affairs. So yan po ang ating kakailanganin lang kasama ng 2x2 na picture at yung whole body picture natin as proof of life. Isumiti po natin yan sa ating local government unit or OSCA kung saan tayo nabilong upang yan ma-check nila. Pagkatapos po niyan, ang listahan na meron sila sa OSCA doon sa mga nagsumiti na kumpleto na, ibibigay nila ito sa mayor's office para sa isang endorsement, sa isang listahan, hindi individual. Listahan ng mga validated, verified na applicants who are beneficiaries of the law. Ito naman po ay ipo-forward sa ating regional office. Titingnan ng ating mga regional teams. Ipo-forward pagka walang problema sa central office, gagawan po ito ng payroll. Ibababa po yung pera sa ating regional office. Magbibigay po ng schedule ang payout. Saan ba na LGU, saan na venue, anong petsa, anong oras. Upang ito ay matanggap ninyo. So ayan malinaw po. Pinadali po ang proseso. Kung hindi po kayo marunong mag-download online, pwede po kayo magpatulong sa inyong mga anak or apo o di kaya punta na lang sa OSCA. Meron sigurado sila doon na application form. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!